Pangulong Bongbong Marcos sinirmunan ng kanyang pinsan sa Tacloban. Pag-usapan po natin ito. Hello guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. Ako po ay nagbabalik para po sa panibagong vlog natin ngayon. At ito, pag-usapan po natin ng masinsinan itong nangyayaring pagkwestiyon ng pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay si Romualdez, ang mayor po ng Tacloban. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na, road to 2 million subscribers. 1.5 million subscribers na pala tayo. Road to 2 million subscribers. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto, pag-usapan po natin ngayon. Itong pag-question ng pinsan ni PBBM. Ito po ay si Alfred Romualdez. Ayon kasi dito mga sangkay sa report, ayan, na mukhang disappointed ang mayor ng Tacloban dahil po sa aksyon ng government dito sa San Juanico Bridge. Para po sa inyong kaalaman, mga sangkay, itong San Juanico Bridge, ayan, nakikita nyo, ang ganda, diba? Ang ganda ng itsura. Ito po ay ang unang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Pero ngayon, pangalawan lamang kasi ang pinakamahaba, mga sangkay, ay nasa Cebu. Pero, mga sangkay, ito po ay iconic na tulay. Isa sa pinakamatagal na tulay sa Pilipinas. I think more than 50 years, mga sangkay, na tulay na ito, sobrang tanda na. Sabi po dito sa information, ang construction na ito, mga sangkay, nangyari noong 1969. Tapos, nakumpleto ito noong 1973. Ang bilis, no? Bakit kaya ganun, mga sangkay? Ang bilis ng pagpapagawa nito. Samantalang noon, hindi naman ganun pa ka-high-tech yung mga kagamitan, di ba? Tapos ngayon, mga sangkay, bakit ang tagal ng paggagawa? Ang bihira. 1969, natapos 1973. Ang bihira. So, napakatagal na po talaga ng tulay na ito. Ayan, napakaganda niyan. Ito po yung nagdudugtong, para po sa inyong kaalaman, ito yung nagdudugtong sa Samar at Leyte. Okay? Yan po. Ito po, kung hindi ko nagkakamali, ito yung Samar. Ito naman dito yung part ay Leyte. Ngayon, kasi, ang tulay na ito ngayon, may problema, mga sangkay, pagdating po sa pundasyon. Nakitaan po ng mga eksperto na mukhang delikado na po ito kung daraanan pa ng mga mabibigat na mga sasakyan. Yung mga motor, mga SUV, okay lang. Mga van, okay lang sila dumaan dito. Pero yung sobrang lalaking sasakyan, pinagbawalan po muna kasi kailangan maayos po muna yung foundation nitong tulay na ito. Pero ang tagal na po talaga, no? Matanda na yung tulay. Isipin nyo, dinaanan po ito ng Yolanda pero hindi man lang nasira. Ngayon, mga sangkay, ayon po kay Alfred Romualdez ng Tacloban, pinsan po ito, pinsan buo ni PBBM. Iginiit ng alkalde na wala raw feasibility study kung magkano ang gagastusin at gaano katagal kukumpunihin ang isa sa mga pinakamahabang tulay sa Pilipinas sa Tacloban. Dito nyo makikita, mga sangkay, ang mga Marcos, kahit sila po ay magpipinsan, hindi po sila yung tipong takipan. Kung kailangan i-question po talaga nila. Ito yung si Amy Marcos, di ba? Kay PBBM. Ngayon, eto, tingnan po natin, mga sangkay. Ito, magaling to. Itong si Alfred Romualdez, isa po itong magaling na mayor ng Tacloban. Sabi, ito na real talk, mga sangkay, ni Alfred Romualdez, no study, no safety. Tacloban Mayor, kinalampag, gobyerno dahil sa San Juanico Bridge.
So, talagang sino tatamaan dito? Siyempre, Marcos administration, mga sangkay. Ngayon, sabi dito, pakiramdam daw ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na duty ng national government na magbigay ng lahat ng mga impormasyong kinakailangan sa publiko kaugnay sa pagkakadeklarang state of emergency sa nabanggit na syudad sa Leyte. Actually, pati po sa Samar, nagdeklara din po ng state of emergency. Dahil sa pagbabawal na madaanan ng San Juanico Bridge. So, ang ginagawa nga nila ngayon mga sangkay, sa mga pantalan po pinapadaan yung mga malalaking sasakyan. So, maaantala po talaga yung mga produkto galing po sa Mindanao, galing po sa some part of Visayas, mga sangkay. Kasi itong tulay na ito, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, ito po ay dinadaanan ng mga mabibigat na mga sasakyan na may mga kargang, mga produkto mula sa Metro Manila at mula po sa Mindanao. Salubungan, mga sangkay. Dito po dumadaan. Kaya mga sangkay, mapapabilib ka lang din kung paano ito ipinagawa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ibig sabihin, hindi po talaga to substandard, napakatibay. Ngayon lamang po nagkaroon po, actually di pa siya bumigay. No, tinitingnan pa po, mga sangkay. Nakitaan lamang po nila na medyo may problema, kaya kailangan ayusin. Ayaw na nilang maulit yung nangyari, mga sangkay, di ba, yung tulay sa norte. Ngayon, sabi po niya dito, sabi ng balita, ang San Juanico Bridge ay isa sa mga pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdurugtong sa lalawigan ng Samar at Leyte. Sabi dito, no study, no safety. Mababasa sa caption ng video message ni Mayor Romualdez na nakapost sa kanyang opisyal na Facebook page. Tacloban under state of emergency. Still no feasibility, no study for San Juanico Bridge. Giit ng alkalde, pinsan ni PBBM ito. Sa mismong video message, inamin ni Mayor Romualdez na naapektuhan ng limitadong access sa San Juanico Bridge dahil lamang ang ekonomiya ng rehiyon, hindi lamang ang ekonomiya ng rehiyon, kundi maging ang ekonomiya ng buong bansa sa kabuuan, mga sangkay. Kasi diyan dumadaan yung mga produkto eh. Inamin ni Mayor Romualdez na maging siya ay nalilito sa nabanggit na deklarasyon dahil naniniwala raw siyang kailangan malaman ng publiko ang lahat ng impormasyon patungkol sa kondisyon ng tulay. Correct. Lalo na kami, taga-Samar kami, mga sangkay. Pero hindi lang taga-Samar, kahit Mindanao, Visayas, Luzon. Kailangan po malaman kasi dito po talaga dumadaan yung mga produkto. Sino ba ang gumawa ng study na ito at bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara yung tulay na ito? Dahil dyan maraming spekulasyon tuloy na there is something ongoing that hindi kanais-nais like corruption. Question ni Romualdez na baka may corruption. Nako, PBBM, mukhang kailangan mong tingnan yung mga tao mo, mga sangkay. Ito, pinsan mo na yung nagque-question dito. Ito kasi bigla daw pong binigyan lang sila ng 48 hours para isara yung tulay. So, paano yung mga daraan doon? 'Di ba? Saan dadaan, mga sangkay? Abay, pambihira. Naku, uuwi pa naman kami. Diyos mio, Marimar. Naniniwala si Mayor Romualdez na duty ng pambansang pamahalaan na magbigay ng mga kinakailangang impormasyon sa publiko kaugnay ng pagkukumpuni sa nabanggit na tulay. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na ito. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. Exactly, mga sangkay. I agree. Kay Mayor, hindi raw ito ang unang beses na nasira ang tulay at kinumpuni ito. Subalit, 20 years na ang nakalipas, binigyan daw ng 6 na buwan ang Tacloban para maging handa sa nabanggit na pagsasaayos sa tulay. Pero naniniwala si Romualdez na kailangan may ekspertong sumuri at magpaliwanag kung magkano ang dapat gugulin at kukumpuni at pagkukumpuni ng San Juanico Bridge at kung gaano katagal na gagawin. Maano talaga to, mga sangkay? Itong si Romualdez, malupit to. Hindi po ito yung iniisip nyo na parang ano-ano lang na mayor. Magaling tong mayor. Naalala nyo ng Yolanda, mga sangkay?
umiyak pa po si Romualdez doon dahil po sa ginawa ng Aquino administration. Ganyan po ka-dedicated ang taong ito mga sangkay sa kanyang bayan. Ngayon, sabi niya dito, noong May 18, inihayag ng Office of the Civil Defense na tinatayang aabot umano ng milyong halaga ang pagkukumpuni sa isa sa mga pinakamahabang tulay sa bansa. Sa opisyal na pahayag naman ng Tacloban City Information Office noong Huwebes, May 29, 2025, iginit nilang i-anunsyo nila ang naturang deklarasyon upang maisaayos ang lahat ng pangangailangan ng kanilang lugar matapos na malimitahan ang pagpasok ng mga pangunahin nilang pangangailangan. So talagang mga sangkay. So ayan ha, kailangan po, nananawagan po dito. Ayan o, nananawagan po si Romualdez sa kanyang pinsan. Pero, ayon po dito mga sangkay, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang tungkol sa mga naging pahayag ni Mayor Romualdez. So, calling the attention of our beloved President, BBM. Ang pinsan niya ay nananawagan kasi baka may korupsyon eh. Sabi niya dito, baka mamaya may tao si PBBM. Siya pa ang masisira dito. Paano kapag biglang bumigay ito dahil sa korupsyon? Diba? Paano kapag substandard ang pagpapagawa? Pambihira mga sangkay. Idagat pa naman yan. Hindi po yan ilog. Okay? So ano po ang inyong opinion dyan mga sangkay sa kayo ba ay nag-agree kay Mayor Romualdez? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.